Magandang araw mga bata! Welcome in our grade 2 learning session. Today is May 27, 2021, Thursday. At narito muli si Teacher Roby, ang inyong guro. Kumusta na kayo diyan mga bata? Mahusay! Ngayon naman mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw na to ay tungkol sa health or kalusugan. Okay, stay healthy. Okay, ngayon, ang tatalakayin natin sa health ay mga gawaing pangkaligtasan. Ulitin nyo nga mga bata. Mahusay! O sige, ngayon, bago natin tumungo sa ating talakayan, halina't ating basahin ang dapat niyong malaman ngayong araw na ito. Malalaman ang mga karapatan at tungkuling pangkaligtasan. Matutukoy ang mga panganib na lugar sa tahanan. Maiisa-isa ang mga mapanganib na produktong pantahanan kung makain o mainom at kung mahawakan ang mga kagamitang dekuryente. Okay mga bata, handa na ba kayong matuto? Magaling! Ngayon mga bata, bago muna tayo tumungo sa ating talakayan, halina't atin munang may sasagutan tayo na subukin. O sasabihin nyo lang mga bata kung tama o mali ha. O sige. Una, ang kutsilyo ay gamit sa paghiwa ng mga pagkain. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, tama. Ang gunting ay hindi dapat hawak kapag tumatakbo. Tama o mali? Mali! Magaling mga bata. Ikatlo, pwedeng magkabulan habang naglalabas si nanay. Ito ba ay tama o mali? Okay, ito ay mali. O, sumunod. Basahin ang warning label bago gamitin ang produkto. Ito ba ay tama o mali? Okay, tama. O sumunod naman, maglaro ng bubbles or bula gamit ang sabon. Ito ba ay tama o mali? Okay, kung sagot nyo ay mali, ang perfect ang sagot nyo. Very good. So nakalima kayo. Okay, dahil dyan, yan ay may kinalaman sa ating talakayan. Okay, babasahin muna ni teacher ang isang maikling tula tungkol sa kaligtasan sa tahanan. O sige mga bata, sa inyong mga tahanan, sabayan nyo ko ha. Kaligtasan sa tahanan. Sa bawat tahanan, unahin ang kaligtasan. Masigit ang may mga musmos at kabataan. Ugaliin ng iba yung pag-iingat upang maiwasan ang di magandang pangyayari at kapahamakan. Halina at alamin ang ating karapatan, tungkulin sa sarili na di dapat babayaan. Hangari mapabuti ang buhay ng bawat tao, maging ligtas kahit saan mang dako. Saan mang parte ng ating tahanan, dapat gawing ligtas, aksidente maiiwasan. Laging sumunod sa tagubilin ni nanay, kasiyahay maging ligtas, iwas lumbay. Gayon din mga kemikal gaya ng pestisidyo, siguraduhin ito'y laging nakasarado. Baka malanghap, dulot nito'y pagkahilo. Laging iligpit upang di malagay sa peligro. Kuryente ay nakamamatay, kaya dapat pag-ingatan. Laging paalalahanan ang paggamit ng kagamitan. Huwag paglaruan mga dekuryenteng kasangkapan. Palaging isa-isip ang salitang kaligtasan. Okay mga bata, nagustuhan nyo ba yung tulang ating binasa?
Mahusay! Ngayon, ating munang sagutin ang mga tanong. Sino ang pinapangalagaan upang maging ligtas? Sino nga ba, mga bata? Tama! Musmos at kabataan, ganun na din ang ating mga sarili. Saan dapat ilagay ang mga kemikal? Okay, sa mga tagong lugar, yung hindi maaabot ng mga bata. Ano ang posibleng mangyari kung makalanghap ng pesticide or pesticide? Okay, magaling. Maaari tayong mahilo o pagkahilo. Ano ang kagamitan na hindi dapat paglaruan, mga bata? Sige nga. Okay, dapat bang paglaruan ang mga kutsilyo? Ang sabon. Okay. So, bakit? Siguro maaaring ito ay mapagmulan ng aksidente. Okay. Kung ano man, mga bata, ang naiisip niyong sagot, pwede niyong sabihin kay teacher sa mga susunod nating usapin or online kumustahan. Anong salita ang dapat palaging isaisip at bakit? O sige. Siguro kay teacher kung tatanungin, ang dapat isaisip ay kaligtasan. Kasi dapat, importante kasi ito, mga bata, kahit tayo ay nasa bahay, dapat isaisip at isaalang-alang na din ang kaligtasan nating lahat. Okay ba yon? Okay, mahusay, mga bata. Okay, ang kalusugan ay mahalaga. At ito ay makakamit sa pamamagitan ng tamang pagkain at wastong pag-iingat sa sarili. Bawat mamamayan ay may karapatan at tungkulin sa ating sarili upang tayo'y maging ligtas. Ang isa sa paraan para maisagawa ang pag-iingat ay sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga lugar sa tahanan kung saan magkakaroon ng sakuna o aksidente. Okay, mga bata? Napakahalaga nito na matukoy natin, anak, kahit mga nasa bahay pa lang tayo. Dapat alam natin ang mga ligtas na lugar sa ating tahanan. Okay, ngayon, andito at ating talakayin. Iniingatan mo ba ang iyong sarili? Okay, mahusay. Paano mo ito pinangangalagaan? Sige, mga bata. Ang mga sumusunod ay mga dapat gawin o tandaan upang maiwasan ang sakuna at maging ligtas sa tahanan. O, halika na, mga bata. Ito na yon. Magsuot ng damit na pangproteksyon sa sarili sa init. Okay, mga bata, para maiwasan na magkaroon tayo ng sakit sa balat o ano pa man, dapat ay magsuot tayo ng damit upang tayo ay maproteksyonan at kumbaga sa ano ay mapresko tayo. Okay? Uminom ng maraming tubig. Okay, gaya nga na sabi ni teacher, at paalala palagi na dapat ay umiinom tayo ng tubig, lalo na't ngayon ay tag-init. Ilang baso nga ba ang dapat inumin? Ilang basong tubig? Okay, magaling. 8 basong tubig. Okay, para maiwasan tayo ay ma-dehydrate. Okay. Next ay kumain ng masustansyang pagkain. O yan, mga bata, ha? Laging masustansyang pagkain. Huwag laging processing food or processed food, no? Mga longganisa, hotdog. Mas konting sustansya ang makukuha natin yan. Unlike sa mga masustansyang pagkain katulad ng gulay at prutas. Okay, mga bata. Paggamit ng face mask. Ayan, isa na rin yan. Napakahalaga, anak, na gumamit tayo ng face mask kasi lalo na ngayon, ito ay makakatulong sa atin upang maprotektahan tayo kapag ang ating sarili sa sakit na COVID. Diba, mga bata? So, dahil kumakain tayo masustansyang pagkain, may iwasan ang pagkakaroon ng sakit. Okay. Paghuhugas ng kamay. Okay, mahalaga yan, mga bata. Ugaliin na maghugas ng kamay bago at matapos kumain. Okay? Upang makaiwas sa mikrobyo at malayo sa
sakit. Okay, palagi naman dapat mga bata. Okay, sumunod ay paggamit ng alcohol. Okay, lagi-lagi kayo magdadala ng alcohol. Saan man kayo pumunta mga bata. Kasi gumamit kayo ng alcohol sa tuwing hahawa kayo ng mga bagay upang maiwasan mga bata ang mikrobyo at iba pang sakit na maaaring dulot ito. Okay mga bata? Okay. Yan ang mga karapatang tungkuling pangkaligtasan. Okay. Sumunod mga bata, mapanganib na mga lugar sa tahanan. Ito na yung ating tinutukoy mga bata. Ano-ano nga ba mga bata? O minsan pagmasdan nyo yung inyong bahay. Okay, sige. Pagmasdan nyo mga bata ang inyong bahay. Ano-ano nga ba yung mga lugar na mapanganib sa loob ng inyong tahanan? Okay, ito yun mga bata. Makinig na mabuti ha. Hagdanan. Yan. Sino may hagdanan dito sa kanilang loob, sa loob ng tahanan? Okay, maaaring iba sa inyo ay wala at maaaring ang iba sa inyo ay mayroong hagdanan. Alam nyo ba mga bata na mag-iingat tayo na umanik or umakyat sa hagdanan? Kasi dapat pag tayo ay umakyat sa hagdanan, dapat ay marahan lamang mga anak at huwag nagtatakbuhan. Kasi maaaring ito ay mapagmulan ng mapagmumula ng aksidente. O, di ba? Nasa loob ka na ng tahanan, na aksidente ka ba? Okay, kailangan iba yung pag-iingat sa pag-akyat sa hagdanan. Marahan lamang. Okay. Sumunod naman mga bata ay ang kusina. Okay. Alam nyo ba anak ang kusina? Ito yung pinakamahalagang parte ng ating bahay kasi dito niluluto ang ating mga pagkain, mga hinihanda ni nanay. Ngunit mga bata, hindi rin ligtas ang kusina sa ganitong bagay. Bukod sa pagkain, marami rin itong mapanganib na mga bagay na matatagpuan sa kusina. Alin-alin ba yung mga ito? Halimbawa ay kutsilyo, di ba? Ang kutsilyo o matutulis o matatalim na bagay, yan, kutsilyo yan. Maaari ito ay mahawakan ng inyong mga kapatid, lalo na yung maliliit. So, ito ay delikado, anak. Dahil ito ay nasa loob ng bahay natin. Yon, isa rin ito sa mapanganib na bagay. So, magagamit natin ito sa tama. Ngunit kapag ito ay napaglaruan ng mga kapatid natin, ito ay nagdudulot ng aksidente o disgrasya. Okay? Minsan, ito pa yung nakakapagbawi ng buhay. So, dapat ang mga ganitong bagay na matutulis at matatalim na bagay ay inilalagay lamang ito sa isang tagong lugar na hindi maaabot. Okay? At kung hindi rin maiwasan mga anak na hindi gumamit ng kutsilyo, maaring humingi kayo na tulong sa inyong mga magulang. Okay ba yun? Okay, ano ba? Sa kusina matatagpuan din ang mga kagamitang dekuryente. O sige nga, ano-ano ba yung mga kagamitang dekuryente na matatagpuan sa kusina? Okay, isa na riyan yung ating saingan, ang rice cooker. O, diba? Sino may rice cooker sa bahay? Okay, rice cooker. Okay, yan ay isa ring dekuryente mga bata. Lalo na, huwag kayong magtatangka na magsaksak, ha? Mag-plug in ng rice cooker, ha? Kailangan magpatulong kay nanay, o kaya kay ate, o kaya sa mga nakakatanda sa inyong tahanan. Okay, wag nung babalakin mga bata, ha? At yan ay mapagmumulan ng aksidente. Baka mamaya may pumutok or short circuit, madisgrasya pa kayo mga anak. So, kailangan iba yung pag-iingat yung mga dekuryente. Ayan, yung mga ref, di ba? Yan, refrigerator, ayan, mga dekuryente yan, mga heater, ayan, mga anak ha, heater, ayan, dekuryente din yan. Mamaya, mamali ka ng hawak, madulas sa kamay mo, mabalian ka, o diba, disgrasya na. So, dapat anak ay makiingat, okay? So, yan, pangalawa ang kusina sa mapanganib na lugar sa tahanan. Sumunod naman na yung palikuran, ang ibig sabihin ng palikuran, mga bata, ay CR or comfort room. Sino dito may palikuran sa bahay? Syempre naman, lahat tayo, di ba? Lahat tayo ay mayroong palikuran sa ating tahanan. Okay, alam nyo ba mga bata?
na karaniwan ang disgrasya o aksidente na nangyayari sa palikuran ay ang pagkadulas. Bakit kaya nagkakaroon ng aksidente na pagkadulas? Kasi sa tuwing naliligo, marahil ay dahil sa sabon, no? Maaaring dahil sa sabon na napapabayaang na nailapag sa sahig. So, hindi ba natutunaw yung sabon? Pagkatunaw ng sabon, ano nangyayari? Okay, so kumakalat sa sahig. So, sa halip na maging ligtas tayo, ayun, nung na out of balance ka, ayun, nadulas. So, yun, nabagok, diba, mga bata. Oh. So, dapat na panatilihin yung tuyo ang inyong palikuran or restroom, ang comfort room. Okay ba yan? Okay. Sumunod naman na kay balkonahe. Maaaring bago sa inyong salitang balkonahe. Okay, ayan. Ayan, yung kusina. Okay, ito yung palikuran. Okay. Sumunod naman ay balkonahe, mga bata. Okay. Pag sinabing balkonahe, anak, yung pinaka sa taas, mga terrace, yan. Yun yung mga balkonahe. Minsan may mga bahay, anak, na may balkonahe sa taas. Okay, merong ganon. Ito yung lugar, anak, sa tahanan na kung saan ay kadalasan nagtatagpuan sa itaas na bahagi ng tahanan yung mga pamilya upang magpahinga. Okay, kaya lang mga anak, madalas din yung aksidente sa pagkakahulog sa lugar na ito. Bakit? Lalo na sa mga batang mga naglalaro, na akala nila okay lang. Okay na napabayaan sila na walang patnubay na magulang o sino mang nakakatanda na hindi nila namamalayan na nahulog na yung bata. So, ingat din mga bata, yung iba umaakyat baba doon sa balkonahe. Mga anak, hindi laruan ang balkonahe, ha? Hindi lugar kung saan pwedeng maglaro. Okay? So, yon. So, ingat. So, ilan din yan sa mapanganib na lugar sa tahanan. Sumunod naman mga bata ay ang okay, labahan. Di ba may labahan sa inyo? Sila nanay at tatay? Sila nanay? Sino may labahan sa inyo? Okay, marahil tayong lahat ay may labahan sa ating bahay. Karaniwan, nasa gilid yan ng bahay o kaya nasa likuran. Okay, bakit sinabi na ang labahan ay mapanganib na lugar sa tahanan? Sa tingin nyo? Oo, may sabon. Diba? May sabon din doon. O ano pa? Okay, may mga ilang bagay na ginagamit sa paglalaba, diba? Ng mga maruruming damit. Tulad ng katulad ng sabi nyo, sabon. Ano pa? Oo, Clorox, di ba? Oo, Clorox. At mga ano ba? Siyempre, hindi mawawala dyan yung kagamitang dekuryente. Ano yan? Yes, ang washing machine. Siyempre. Kung kaya't may mga bata na walang sapat na kaalaman, hindi nila alam na ito pala ay mapanganib kapag pinaglalaruan, no? Okay, huwag kayong mananatili o maglalaro sa labahan mga bata kasi delikado. O, sige mga bata, anong nga uli ang mapanganib na lugar sa tahanan? O, ulitin natin. Okay, hagdanan. Ano ba? Kusina. Sumunod. Palikuran. Sumunod. Balkonahe. At ang huli ay labahan. Magaling mga bata. Okay. Narito naman yung mga mapanganib na produktong pantahanan kapag naamoy o nakain. Mga bata, may nakaamoy na ba kayo ng mga produktong katulad ng mga ito? May papakita ko. Sabon. Ako anak ha, huwag nung kakainin yan ha. Delikado yan, may mga chemicals. Bakit sinabing produkto? Okay, may mga halong chemicals yan mga bata. Hindi yan safe. Okay? Kaya nga nakalagay, hindi pwedeng makuha or mapaglaruan ng mga bata. No? Kasi bawal yan mga anak kasi maaaring maging sanhi yan ng aksidente. No? Lason, ayan, isa pa yan. So yan yung mga chemical na dapat itatago. Yung sabon, pagkatapos gamitin, ilagay na sa tamang lalagyanan. Okay? Sumunod ay katol. O, ayan, yung katol, di ba? Ginagamit natin yung katol pambulabog ng lamok. Di ba? O, ayan. Ano pa?
paint thinner. Okay, mga ginagamit sa pintura, mga bata. Yan, produktong kapag nakain yan o naamoy, malalasong ka talaga, mga bata. No, masakit sa ilong, no? Masakit sa ilong ang mga bagay na to. Okay, muriatic acid. Ito yung ginagamit sa panlinis ng CR, di ba? Di ba? Yan yung muriatic acid. Okay, magaling. Tsaka mga anak, sa paggamit ng mga yan, kailangan sila nanay may gloves. Okay. Minsan dapat gumagamit sila ng gloves kasi ito'y nagiging sanhi ng skin allergy o pagkalapnos ng kanilang mga balat. Kasi nga mga anak, matindi yung chemicals or chemical contained dun sa ano na yon, sa nilalagay na yon. Okay ba yon? So, anak, bawal hawakan, bawal maamoy, okay? At lalong bawal kainin, okay? Yan ay nakakalason. Nakakasunog yan ng lalamunan. Okay, sumunod ay gasolina. Okay, mga bata, lalo na may mga motor si tatay, may mga gasolinang naiiwan, may mga langis. Ayan, delikado yan, mga bata, lalo na kung meron tayong posporo, nako, yung mga kapatid nating maliliit na ating gabayan. So yan, delikado yan, mga bata. So ang mga yan ay dapat ay nasa tamang lagayan, takpan ng mabuti na hindi natatapon, takpan ng maayos, ilagay sa tamang lalagyanan o hindi maaabot ng mga bata. Okay, kahit ikaw, delikado yan, anak, hawakan. So sila nanay at tatay lamang ang pwedeng makaabot ng mga yan. Okay? Sumunod ay pesticidyo or pesticide. Ayan, yan yung sinasabi sa tula kanina. Yung mga baygon, pamatay ng ipis, pamatay ng langaw, pamatay ng mga daga. Ayan. Pamatay ng kung ano-ano mang klaseng insekto, anak. Mahirap maamoy yan kasi maaaring magkaroon tayo ng magkakaroon tayo ng epekto ng yung paghinga. Okay? Yung paghinga natin hindi magiging maayos. Kapag nakalanghap tayo ng mga bagay na pesticide o pag in-spray yan, maaari tayong ubuhin, hikain, okay? Or magkaroon ng problema sa paghinga. Okay? So, yan yung baygon. Okay? Nakakatulong naman ang mga iyan, mga bata. Ngunit, yung tamang paggamit, yun ha. Ang sinasabi ko dito, mga anak, ay tamang paggamit. At ang kusino lang ang dapat gumamit niyan ay yung mga nakatatanda. Okay? Masyado pang maaga, parang gamitin natin ito, mga bata. Kailangan ay mayroong tulong at gabay ng mga magulang o tagapag-alaga sa atin. Naintindihan ba yan? Okay, magaling mga bata kung naiintindihan naman. O sumunod mga bata, may mga panganib na dekuryente. Ito nga, yung dekuryente. O kagaya nga na sabi ko kanina, ano-ano ba yung mga dekuryenteng gagamitan? Okay, yung sinabi sa atin sa subukin. Siyempre, ang kauna-unahan dito ay ang plancha. Nako, mga bata, mag-iingat kayo at huwag kayong saksak ng plancha, ha? Hayaan nyo na lang sila nanay o kaya sila ate ang gumamit ng plancha. Kasi anak, maaaring ito ay maging sanhi ng sunog kapag nakalimutan or napabayaan na nakasaksak ito at nakapatong sa isang damit o pantalon. Ito ay nagiging cause, anak, ng sunog. Okay. So, ayan, isa na rin dyan yung plancha, de kuryente yan. Tapos, isa na rin dyan, mga anak, yung kagaya na sabi ko kanina, ang rice cooker. Ayan. Okay, yung rice cooker, mga anak, yan, dapat ingat din, wag basta-basta nagsasaksak. Then, dapat pag nagsaksak kayo, anak, ha, yung plug, dapat, anak, tuyo yung sila nanay, ha, baalalahanan nyo, kailangan tuyo yung kamay ninyo kasi maaari kayong mag-ground or makuryente. So, yun nga. So, palaging tingnan, checkan yung cords, i-check yung cord, baka mamaya may sira, may ngat-ngat ng daga, ay mag-cause pa yun ng sunog at makuryente. Okay, yun, aksidente nga naman, hindi mo masasabi. Kaya kailangan iba yung pag-iingat. Sumunod naman mga bata, ventilador, nako, yan, ha? Huwag magsasaksak, inuulit ko, huwag magsasaksak ng basa ang kamay, ha? At kayo maaaring mag-ground or pinaka-worst ay makuryente kayo. Okay ba yun? Bawal din na kung ano-ano yung ilagay sa pinakasaksakan. Ako, delikado mga bata.
no? So, ayan, ventilador. O, yung iba, pinaglalaroan ng ventilador. Masama yun, mga bata. Huwag niyong paglalaroan yun. Baka mamaya, kung ano pa yung mangyari sa inyo, ha? O, sumunod naman diyan ay ang washing machine. Siyempre, delikado din iyan. So, uulitin ko uli, yan ay mahalaga, mga bata. Yan ay malaking tulong sa ating tahanan, okay? Sa mga trabaho ni nanay at tatay. Pero, nasa tamang paggamit, nasa tamang pagkonsumo, nasa tamang paggamit, okay? Hindi pa pwede anak na gamitin natin ang mga ito, lalo na't walang supervision or paggabay nila nanay at tatay. Maliwanag ba yon? Oo, maliwanag. Salamat naman, mga bata. Naintindihan nyo. Ngayon, dahil sa tinalakay na natin, tingnan natin ngayon, babasahin ni teacher ang panuto. Iguhit ang masayang muka o smiley, kung ang larawan ay hindi mapanganib, at malungkot naman na muka kung ito ay mapanganib. Okay, number 1. Ano ba nakikita nyo sa larawan, mga bata? Okay, naguhugas ng kamay. Okay, ito ba ay masayang muka o malungkot? Ito ba ay mapanganib o hindi? Siyempre, hindi. Kaya smiley. O sumunod yung number 2. Ano ba nakikita nyo sa larawan? Okay, tingin natin ay katol. Oo, katol ano? Tapos hinahawakan. Tama ba yon? Maaari kayong mabaso, no? Anong sagot? Okay, malungkot. Hindi dapat pinaglalaroan ang katol. Okay. Yung number 3, anong ginagawa? Naghahabulan. Tama ba naghahabulan sa hagdanan? Okay, mali. So, ito ay malungkot na muka. O, sige, number 4. Gumagamit ng payong pananggalang sa init ng araw. O, ito ba ay tama? Ito ba ay mapanganib o hindi? Okay, siyempre masaya kasi tulong ito at pamproteksyon sa atin sa init. O sumunod, toothpaste. Tamang paggamit ng toothpaste. Nalagay sa toothbrush. O ito ba'y tama o mali? Okay, siyempre tama. So, yon. O, okay. Sino na nakatama sa inyo, mga bata? Okay, gagaling ninyo Ngayon, isusulat sa sagot ng papel or notebook ang salitang tama kung wasto ang sinasabi ng pangungusap at mali naman kung hindi. O una, ang mga bata ay maaaring maglaro sa hagdanan. Maaari daw kayong maglaro sa hagdanan, mga bata? Ito ba ay tama o mali? Ano ang sagot? Okay, ito ay mali. Siyempre, ito ay magiging sanhi ng aksidente. Okay, next. Kumain ng junk food upang maging malusog. Dapat ba kumain ng junk food? Tama o mali? Siyempre, mali. Okay, very good. Next, ang balkonahe ay pahingahan ng pamilya. Yung terrace sa taas na pinakita ni teacher, ang balkonahe ay pahingahan ng pamilya? Tama o mali? Kung sagot na ay tama, kayo ay mahusay. Okay, tama yan. Next, nagsusuot tayo ng face mask tuwing lalabas ng bahay upang makaiwas sa sakit na sanhi ng COVID. Tama o mali? Sige nga. Kung tama ang sagot nyo, yan nga ang sagot. Okay, magaling. Next, itago sa cabinet ang panglinis na kemikal. O, yung tulad na sinabi ko, di ba, yung mga pesticide, tulad ng Clorox, uric acid at iba pa. Okay, dapat daw itago sa cabinet. Tama o mali? Kung sagot mo ay tama, mahusay. Okay, sige. Sino nakalima sa inyo? Nakalima. Nakaapat.
Nakatatlo. Siguro wala namang nakadalawa, no? At hindi naman nakaisa. Hindi naman zero. Okay. So ngayon, dito naman tayo sa suriin. Okay. Upang malaman natin ang natutunan nyo ngayong araw na ito. O sige, babasahin ni teacher yung nasa loob ng kahon. Alcohol, hagdanan, kusina, gasolina, social distancing. O sige. Panatilihin ang blank tuwing maraming tao. Okay, pag maraming tao, ano dapat? Okay, magaling. Social distancing. Okay. Kailangan yun mga bata kasi lalo na ngayon at pandemic pa at hindi pa maayos ang sitwasyon, di ba? So, kailangan layo-layo muna. Next. Huwag tatakbo sa blank upang hindi ka mahulog. Okay, ano yon? Sige nga, tingnan nga natin kung tama sagot nyo. Okay, tama nga. Hagdanan. Kasi maaaring ito ay maging sanhi ng aksidente. Mahulog ka, o mababagok ka, o kaya naman mas grabe pa, diba? O hindi rin natin masasabi. So, huwag tatakbo sa hagdanan. Maliwanag ba yun, mga bata? Okay, good. Ang amoy ng blank ay maaaring maging dahilan ng hirap sa paghinga. Ano kaya iyon? Ang amoy ng blank. Okay, gasolina. Okay. Hindi lang din yung pesticide or pesticide, ganun din yung gasolina, mga bata. Kasi pag nalanghap natin, rugby, yan, mga bulgasil, mga, hindi naman dapat talaga nilalanghap yan eh. Magiging sani ito ng hirap tayo sa paghinga. Okay, maaari tayo mahilo, di ba? Next. Ugaliing maglagay ng blank sa kamay tuwing hahawak ng mga bagay sa labas ng bahay. Ano ba yung importanteng dapat na meron tayong dala? Okay, sige nga, tingnan nga natin kung tama yung sagot nyo. Yung sinasabi nyong sagot? Tama, alcohol nga. Okay, palagi tayong gagamit ng alcohol. Okay, dapat nagagamit tayo ng alcohol. Okay, kapag tayo ay hawak ng mga bagay, lalo na at nasa labas tayo ng bahay. Okay, maglalagay tayo ng alcohol. Next, sa blank natin matatagpuan ang mga mapanganib na kagamitan, dekuryente at mga produkto. Saan doon yung maraming dekuryente? Tsaka yung mga mapanganib na bagay, tulad ng kutsilyo at mga matatalim na bagay. Saan yon? Sige nga, tingnan nga natin kung tama kayo. Kung sagot nyo ay ito, kusina. Tama kayo, mahusay. Sa kusina natin matatagpuan ang mga mapapanganib na kagamitan katulad ng dekuryente, pati ang mga produkto. Sige mga bata, naintindihan nyo na ba yung tinuro natin ngayong araw na to? Okay, so ngayon, kuha kayo uli ng papel at sulat nyo ay 1 to 5. Okay. Isulat ng check kung tama ang isinasaad sa bawat bahayag at X naman kung hindi. O, sige mga bata. Babasahin ko muna ha. Una, dahan-dahan akong naglalakad tuwing ako ay nasa hagdanan. Ikalawa, sa washing machine ako nagtatago tuwing naglalaro kami ng aking kapatid. Maghugas ng kamay pagkatapos gamitin ang pamatay insekto or pestisidyo or pesticide. Ang paggamit ng payong ay nagbibigay sa atin ng proteksyon sa araw. Nagpapadulas kami ni Kuya kapag naglalaba si nanay sa likod ng bahay. O sige, mga bata, bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang sagutan ang mga yan. Okay, galingan nyo! A few moments later. Okay, ngayon mga bata, halina't ating sagutan. Okay, ang tayahin natin. Una, dahan-dahan akong naglalakad. Tuwing ako ay nasa hagdanan, ano ang sagot mga bata?
X or check? Okay, check. Siyempre naman, dapat ay dahan-dahan lamang. O next, sa washing machine ako nagtatago tuwing naglalaro kami ng aking kapatid. Ano sagot? Siyempre, X, mga bata, kasi bawal talaga na maglaro sa loob ng washing machine. No? Baka mamaya, anak, hindi ka na makalabas. Baka mamaya, masuffocate ka doon, hindi ka na makahinga. Naku po, delikado, no? O next, number 3. Maghugas ng kamay pagkatapos gamitin ang pamatay insekto. Okay, kung sagot nyo ay check. Tama sagot ninyo. Dapat naman talaga mga bata. Lalo na't kakain si nanay. Pagkatapos gumamit ng pamatay insekto, kakain si nanay, maaaring malason. Diba? So, dapat ay panatiling maghugas ng kamay. O next, ang paggamit ng payong ay nagbibigay sa atin ng proteksyon sa araw. Tama? Check ba to o X?